Praise the Lord. Tayo po ay tuloy-tuloy na po tayo. Dadako na po tayo sa ating pong nag-aaral po ng banal na salita ng ating mga Panginoon. Tayo po lahat ay magkaisang manalangin muna bago po sa pag-aaral na ito. Hallelujah. Praise the Lord. Heavenly Father, in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the reading prayer of our beloved pastor, Evangelist Billy Estrada Meda, we all humbly come in your throne of grace with a contrite and repentant heart, asking for your forgiveness from all of our sins that we have committed against you, Lord. Yes, Lord, we always displease you in so many ways. Please forgive us. Have mercy, have pity upon us. Cleanse us, O Lord, with your most precious blood that was shed in the cross of Calvary. Create in us a new clean heart, a new mindset that will do your will until you return. Heavenly Father, I ask you to bless and anoint your holy word that we are going to share in this Bible study. Be with us and guide us. Be in our midst. We can do nothing without you, Lord. I also ask you, Father, to bless and anoint every single word that will come out from my lips, and let it be a blessing to each and every one of us. Open, Lord, our spiritual eyes to see and our ears to hear. Give us all wisdom to comprehend and understand your holy word. This is we pray in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the reading prayer of our beloved pastor, Evangelist Billy Estrada Meda, we bind and rebuke all power of darkness, doubts, unbeliefs, hindrances, distraction, cast out in Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. First and foremost, I would like to give the highest praise, the highest worship, the highest glory, highest honor, and everlasting thanksgiving to our Lord of Lords, King of Kings, ever dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. And I would like also to give my greetings and double respect to our beloved pastor, Evangelist Billy Estrada Meda, to his beloved children, beloved grandchildren, beloved great-grandchildren, and beloved in-laws. And I would like also to cherish and treasure the loving memories of our beloved Assistant Pastor Lina Meda. And to all of you, beloved brethren, a pleasant good afternoon, and may the blessings of our Lord Jesus Christ come upon your lives. And to all birthday celebrants for the month of November, God bless you all po with long life, good health, and spiritual blessing. And to all our webcast viewers, God bless you all po for being with us, glorifying, honoring, worshiping, and praising our Lord Jesus Christ through webcast, to our webcast live. Hallelujah. Praise the Lord. And now let's come to our Bible study, and our topic today is eternal life, buhay na walang hanggan. What are the characteristics of eternal life? Ano ba ang katangian ng buhay na walang hanggan? And let us start it by reading the holy word of our loving God. Would you please read Isaiah chapter 32, verse 17. From the book of Isaiah chapter 32, verse 17. And the work of righteousness shall be peace, and the effect of righteousness, quietness, and assurance forever. Amen. Amen. Sa aklat ng Isaiah, talatang 32, versikulo 17, at ang gawin ng katuwiran ay magiging kapayapaan, at ang bunga ng katuwiran ay katahimikan at pagkakatiwala kailanman. Amen. Amen. Purihin po ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, beloved Brother Ted and beloved Brother Art, sa pagbasa po ng ating banal na kasulatan. Hallelujah. Praise the Lord. Could you please give a clap of praise, clap offering to our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Sa pong malakas sa palakpak para po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. And this righteousness will bring peace. Quietness and confidence will fill the land forever. Ang katwiran ang nagdudulot ng kapayapaan. Pinupuno ang lupain ng katwiran at katahimikan magpakailan-kailanman. Hallelujah. Praise the Lord. Eternal life is a complete peace. God acts from above to
to change man's condition here on earth. Our loving God was manifested as Father. He is a Spirit, and He also manifested as Son. Jesus from heaven gave and sacrificed His life on earth for sa ating pong mga sinners. We are all sinners. That's the reason why ganun na lamang po ang pagmamahal ng ating mahal na Panginoon sa sarili. That's the reason why, sabi nga po sa banal na kasulatan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believe on Him shall not perish but have an everlasting life. Hallelujah, praise the Lord. Ganyan tayo kaibig ng ating mahal na Panginoon. Binuwis niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Hallelujah, praise the Lord. Upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, if we will accept and receive our Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, King of our lives. Hallelujah, praise the Lord. Ito pong prosesong ito po ay sinabi ng ating mahal na Panginoon sa banal na kasulatan, sa John 3:3. Ang sabi po dito, verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Dahil sinundan niya ito sa 3:5 ng John, verily, verily, I say unto thee, unless a man is born of water and born of Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ganun po kasimple ang requirements ng ating mahal na Panginoon. Subalit, marami po ang nalinglang ng kaaway ng Diyos na hindi nila tinatalima o sinusunod o iniintindi o iniisnab nila ang mga salitang ito na nagbuhat mismo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah, praise the Lord. Ang sugo galing sa langit, sugo ng Diyos na Espiritu sa katawan ng ating makayanan na nagmanifest ang ating mahal na Panginoon as Son. Siya po ang nanahan sa Kanya ay ang Espiritu ng Diyos. Hallelujah, praise the Lord. And God, the Spirit of God was also manifested as Holy Spirit. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po, siya po ay nag-iisang Diyos. Ang Diyos ay nag-iisa. God is, the God is only one. At He is an Spirit. At siya lamang po ang katangi-tanging Savior. He is the only Savior. He is only the King all over the earth, above the earth, and under the earth. Pangalan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo ang dapat nating luhuran at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah! Praise the Lord! Only when God's Spirit is among us can we achieve true peace and fruitfulness. Ating pong basahin ang Ezekiel chapter 36 verses 26 to 27. From the book of Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27, a new heart also will I give you, and a new spirit will put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh, and I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgment and do them. Amen. Amen. Sa aklat ng Ezekiel talatang 36, versikulo 26 hanggang 27, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang buo ninyong bagong diwa, at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan, at aking bibigyan ko kayo ng pusong laman. 27, at aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo, at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan, at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. Amen. Amen. Purihin po ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. So, kinakailangan po nating isagawa o isabuhay ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Kung ano ang ginasabi sa banal na kasulatan para ikaw ay magkaroon ng Espiritu na siyang gagabay at papatnubay sa iyo para ikaw ay magmana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Praise the Lord. Without the Holy Spirit in us, we can never enter into the kingdom of God. Kaya kinakailangan po ating pagsumikapan na magkaroon tayo ng banal na Espiritu. Huwag mawala sa atin ang banal na Espiritu
ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise the Lord. At eternal life will be radically different from this life. Ang buhay na walang hanggan ay lubhang kakaiba sa buhay na ito. Hallelujah. Praise the Lord. Ano ba ang kaibahan? Tayo, tinanggap na natin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, pinamumuhay natin ang kanyang banal na salita. Subalit, may paalala ang ating mahal na Panginoon. Sabi po sa Matthew 23:13, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan ng pag-ibig ng marami ay lalamig. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Datapwat na magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya kinakailangan po, hindi tayo libre sa mga pagsubok o mga problema habang tayo na dito sa lupa. Pero ang pinakamahalaga, malampasan natin yan at check naman ating malalampasan ang mga pagsubok na yan dahil nananahan sa atin ang banal na espiritu na siya nating nagiging gabay sa ating paglalakbay dito sa ibabaw ng lupa. At even sinabi rin sa Revelation 3:15 and 3:16, I know thy works, that thou art neither cold nor hot, wood, wert, cold, or hot. Nalalaman ko ang inyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko, sana ikaw ay malamig o mainit. That says, so then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, and I will spew thee out of my mouth. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga, at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Sino ba yung malahinga? Yung pinipili lamang ang banal na utos na susundin, yung iba hindi masusunod. Padalit sabi, para kang kara krus. Pag gusto mong sumunod sa kara, susunod ka sa kara. Pag ayaw mo nung kara, ang susundin mo ay krus. Ang isang paraan dyan na sabi rin sa banal na kasulatan na kapag hindi natin nasusunod, kahit nasusunod natin ang buong kautusan, at meron tayong isa na hindi nasunod, tayo po ay nagkasala sa lahat. Sa James 2:10, sabi po yan na kahit na natin susunod po ang banal na kasulatan, subalit meron tayo siyang naligwit o hindi natin natalima, tayo nagkasala sa lahat. Kaya po, napakahirap talaga ang dumaan sa makiputadaan at hindi tayo makakadaan diyan kung wala kang banal na espiritu na gagayad sa iyo. Ang banal na espiritu ay nag-grieve. Umaalis yan sa atin kapag tayo nakakasala. Nasa halip na gumawa tayo ng mabuti, sunod natin ang utos na ating mga Panginoon, hindi natin nagagawa, so lumalayo yan sa atin. Nawawala at yun nga, pagkakataon na ng kaaway natin na muling lusubin ang ating sarili para ikaw ay magbalik sa Kanya. At ang katotohanan yan, kapag may mga kasalanan ka nagagawa, dahil ikay nasa laman at hindi mo iningi ng tawad sa ating mahal na Panginoon, patuloy ka magsasamba, balik ka uli sa iyong dating pag-uugali at masitindi pa. Sabi nga po, 7 times ang magiging kasamaan ng iyong ugali o magiging kasalanan na dati na tinanggal mo sa iyong buhay. Ganun po ang mangyayari sa atin kapag ikaw ay naging malahininga. Kaya po kailangan po natin na talagang tayo maglingkod, maging mainit. Paano ka magiging mainit? Ipamuhay mo ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng ating mahal na pastor, dumalo ka ng 3 beses sa linggo. Dahil sa ating pagdalo ng 3 times a week, dito tayo patuloy na nililins ng ating mahal na Panginoon. Dito natin tayo lubusang sinasaktal ng ating mahal na Panginoon. Inuulit ko, wala tayong ginagawa dito sa ating gawain kundi tayo magpuri sa ating mahal na Panginoon. Wala tayong ginagawa dito kundi pasalamatan siya. Wala tayong ginagawa dito, kundi makinig ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Wala tayong ginagawa hindi naman tayo nagsasaing dito. Hindi man tayo nagluluto dito. Tayo ay nakikinig ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon at kaya natin pinakikinggan para lalo mapuspos tayo ng banal na espiritu dahil ang iniutos ng ating banal na Panginoon. Huwag natin pababayaan ang ating pagtitipon kaya mag-aralan ng bawat isa. Hallelujah, praise the Lord. At sinabi rin niya na sa 10, 20, 24, 25, and 26, sabi niya, huwag natin gagayahin daw yung iba na kahit na may pagkakataon na magpuri o dumalo, ay pinawawalang bahala ang pagpupuri. Anong sabi sa Hebrew 10:25?
Hallelujah. Praise the Lord. Isang napakagandang palaala para sa bawat isa. Kinakailangan ay tayo po, ay ating po itong maipamuhay hanggang sa ating pagbabalik. Hallelujah. Pray, ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. At ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon ay malapit na. Bakit po? Dahil po yung ating pong nangyayari sa ngayon sa buong kapaligiran, yung pong tsunami, flood, gera, putok ng bulkan, pag-aaway-away, sari-saring mga hindi nakakalugod, nangyayari natin. Yan ang mga dahilan. Isa sa dahilan yan na malapit nang bumalik ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya po, ating sigasigan na tayo po ay patuloy na makasunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ating gawin ang pinakamahalagang bahagi at ng ating bilang isang mananampalataya na siya lagi nating mapupurihan. Sinabi po sa Hebrews 26, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, wala ng haing natitira patungkol sa kasalanan. Yung ating hindi pagdalo, ito ay kasalanan. Bakit po ito ay kasalanan? Iniutos ng ating mga Panginoon sa 25 na huwag nating pababayaan ang ating pagtitipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga kaaralan sa isa't at lalo na kung inyong namamalas na malalapit na ang mga araw. So, ibig sabihin, kapag hindi kayo nagdadalo, hindi ka dumadalo, hindi mo nagbibigay ng panahon para mapapurihan mo ang ating mahal na Panginoon, ay nagkasala ka. Ay pag kayo nagkasala, ay di sinasabi sa 26 na wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Sa 27, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang katbangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Hallelujah, praise the Lord. Napakahalagang talata na ito at lagi na dapat natin itong isikin sa ating mga puso at isipan na napakahalaga nito. Dahil po, dito tayo nakakapagpuri sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At saka, kapag ikaw ay puspos ng banal na Espiritu dahil inuuna mo ang ating mahal na Panginoon, lahat ng bagay katulad ng patutuo ng isang kapatiran ka na process yung ginagawa sa kanya nung say hold the pen. Hallelujah, praise the Lord. Ganyang kapangyarihan ng Diyos, talaga bibigay pakikita sa tao na sa ang tunay na Diyos, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang at tayo tutulungan sa lahat ng mga pangangailangan natin sa loob. Dahil tayo mahal na Panginoon, lalo na at iyong pinamumuhay ang banal na salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah, praise the Lord. Eternal life is God's life, embodied in Christ, given to all believers, now as guarantee that they will live forever. Yung pong banal na Espiritu, yung Espiritu ng Diyos, yan po ang dapat nasa atin upang yung pong pangako ng ating mahal na Panginoon na eternal life para sa isa't isa ay maging makatotohanan at tayo po'y mabubuhay na walang hanggan. Kasi po, ang sabi po ng banal na kasulatan, sinabi po ni Pablo, pakibasa po ng 2 Corinthians 5:1 and 10. 5:1, I mean. 2 Corinthians 5:1. 2 Corinthians 5:1. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. Amen. Pangalawang taga-Korinto, talatang 5, versikulo 1. Sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ito sa lupa, ay mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Amen. Amen. Purihin po ang banal na salita ng ating mga Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At tinuulit ko, when we don't know Christ, we make choices as though this life is all we have. In reality, this life on earth is just the introduction to eternity. Eternity has to dalawang bagay meron sa eternity. One is heaven and one is hell. So, kapag hindi natin tinalima, habang tayo nandito sa ibabaw ng lupa, hindi natin ipinamuhay ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin nito, umaasa ka sa iyong sarili na kapag tinanggap mo ang ating mahal na Panginoon bilang Diyos at rin tagapagligtas, hindi na ikaw yan.
ang nananana sa iyo, Espiritu ng Diyos. So, ang gagawin mo ay mabuti at yun. Ipagpatuloy mo ang iyong paglilingkod na yan. Ipagpatuloy mo ang pananampalataya mong iyan sa ating mga panahon at sigurado sa eternity pupunta ka sa heaven. Subalit kung wala yan sa buhay mo, hindi mo ginagawa ang kalooban natin, hindi mo kilala ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi nila, kilala nila ang Diyos at gusto nila namang buhay na walang hanggan. Pero na-miss nila ang ating mahal na Panginoon. Maraming reliyon sa ibabaw ng lupa na hindi naniniwala ng ating mahal na Panginoon ay isang nag-iisang Diyos. Hallelujah! Siya ay Diyos na naging tao. At siya ay pinanhanan ng Espiritu ng Ama. Ang Ama ay Espiritu. Anong tinatanong ni Moses nung makita niya burning bush? Anong pangalan mo? Sasabihin ko sa mga Israelita na kung sino nagsugo sa akin. Anong sabi ng Panginoon? I am that I am. Sabihin mo sa kanila, I am. Dahil noong unang panahon, wala nakakalam ng pangalan ng ating mahal na Panginoon. Dahil pag nalaman mo ang pangalan ng mahal na Panginoon, sigurado patay ka. Patay ka na, nung malaman mo. Kaya hindi niya, kaya sinabi, I am that I am. However, during the Old Testament, ang sinabi niya, ang pangalang Jesucristo lamang ang dapat luhuran sa langit, sa gitna, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. Walang iba. He is the only Savior. He is the only King. Siya ang ating kaligtasan, wala na pang iba. At sinabi rin sa banal na kasulatan, nag-iisa ang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At yun nga po, ang sabi ng ating mahal na Panginoon ay kapag kinuha na ang ating hiram na buhay na ang tawag sa banal na kasulatan ay tent, tayo daw po ay mayroong bahay sa kalangitan na hindi yari sa kamay ng tao, kundi Diyos mismo ang gumawa nito. Hallelujah, praise the Lord. Ang akala nung iba, kapag kayo namatay, yung kaluluwa mo ang akit sa laya. Pero pag ikaw ay namatay, yung pangako ng Diyos na glorified body, yun ang ibabigay sa iyo dahil ang soul at saka ang body hindi pwedeng paghiwalayin. They are inseparable. Subalit yung ating katawang ito na katawang makasalanan, pag tayo namatay, papalitan ito ng ating mahal na Panginoon ng glorified body. And even sinabi niya, pagbabalik niya, sa pakikipagkita niya sa rapture, He will change lahat ng mga namatay ng una sa Diyos at saka sa hindi nakakakilala sa Kanya. Yung mga nakakakilala ay makikipagkita niya sa kalapaap at bibigyan ng glorified body. Ang hindi niya nabanggit ay kung anong body ibibigay doon sa mga makakasalanan. Pag ikaw ay glorified body at ang katawan mo ay bigay na ng ating mga Panginoon. Ang alam ng iba, yung mansion sa langit ay mansion na katulad ng mansion dito. Yung sinasabing mansion sa langit, yung pong gawa ng ating mga Panginoon, kasi sinabing mansion, tulad sa mga bahay dito na matitibay ang pagkakatayo, matibay ang pagkakagawa. Ang sinasabing mansion natin ay glorified body natin. Doon tayo patatahanin ng ating mahal na Panginoon. At tayo mga Kanyang binigyan ng glorified body, kasama natin ang mahal na Panginoon sa buhay na walang hanggan. Pare-parehas lamang nakikita, may walang time element. At even sinabi yan doon sa New Testament, ibababa mula sa langit sa lupa, na after the rapture, mabubuhay ang mahal na Panginoon 1,000 years. Then after 1,000 years, ay doon bababa yung langit na sama-sama ang kanyang mga glorified body, ang kanyang mga binanal, ang mga anghel at siya, mamumuhay sila sa isang lugar. Walang sinabi sa loob ng heaven, ng bagong langit at bagong lupa na mayroong bahay doon sa loob. Kaya, ang banal na kasulatan ay masyadong matalinhaga. Kaya, ating isipin, kung tayo may mansyon sa langit, at mananangkas, anong gagawin mo sa loob ng bahay mo na yung mansyon? Anong gagawin mo? Maglilinis? Magluluto? Matutog? No! Ang gagawin natin pagdating ng langit, tayo magpupuri lamang sa ating malapanon. Yun ang ating gagawin. Kaya dito pa sa ibabaw ng lupa, tinuturuan na tayo magpuri sa ating malapanon. Tingnan yung ginagawa ng mga pastor pagka halos magdamag, maghapon, nagpupuri.
Ayun ang gagawin natin sa iba sa langit, pero wala tayong kapaguran doon. Dahil tatanggalin ng mahal na Panginoon yung flesh natin. Wala yan. Papalitan niya ng mahal na Panginoon ang puro pagpapala. Hallelujah. Praise the Lord. Purin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise the Lord. At yun nga po, we will have new bodies that will be perfect for our everlasting life. Nung una kasi, yun nga ang alam ng mga Grego na hindi, nung panahon noon, hindi sila naniniwala na mayroong glorified body. Ang alam na kaluluwa lamang. Basta pag namatay ang tao, kaluluwa. Ganun ang alam nila. At marami hanggang sa ngayon, maraming hindi nakakalam na tunay na mayroong Diyos na ganun ang mangyayari sa ang kanilang Diyos, ang kanilang kayamanan sa ibabaw ng lupa. Meron akong kakilala na mayaman. Ako mayaman, sabi sa akin. Ay sabi kaanin mo ang kayamanan mo kung wala ka namang pamilya. Ay, may pamilya ko. Ay, nag-iisa naman sa buhay. Pamilya daw niya nasa abroad. Ayahanin mo ang kayamanan mo. Sino pa dapat ikaw ay magkaanak para, may pamanahan ka ng iyong kayamanan. Ang sagot sa akin, ay hindi, yung mga pamangkin ko ay mayayaman na rin. Ay mga lahi ng mga milyonaryo eh. Ayahanin mo ang kayamanan mo. Ay di pag ako'y namatay, isasama ko sa akin kabaong. Hallelujah, praise the Lord. Ganon ang alam ng iba. Dahil hindi nila kilala ang ating mahal na Panginoon. Para mo tunay na makilala ang ating mahal na Panginoon, kung hindi mo pa tinatanggap ang ating mahal na Panginoong Jesucristo bilang Diyos sa sariling tagapagligtas, palala sa mga nakikinig sa ating webcast. Tanggapin mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo bilang Diyos sa sariling tagapagligtas at mapabautismo ka sa kanyang marilag at banal na pangalan. Ika'y patatawarin sa iyong kasalanan at ikaw ay magmamana ng buhay na walang bibigyan ka ng banal na Espiritu. Hallelujah. Kung hindi mo magagawa yan, hindi ka mapapunta sa eternal life with our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Ating pong basahin po ang sunod na talata, Ephesians chapter 1, verse 13 and 14, tapos talon po Ephesians 4:30. From the book of Ephesians chapter 1, verse 13 to 14, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto praise of his glory. Verse 30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Amen. Tagalog po. Sa aklat ng Episo talatang 1, versikulo 16, 17, 16. 13:14. Nasa kanya kayo rin naman ay pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ay inyong kaligtasan na sa kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. 14, na siyang patutuo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kawahalatian. Amen. Amen. 4:30. Dito po sa Episo talatang 4, versikulo 30. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa kanya'y kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Amen. Amen. Purihin po ang banal na salita ng ating manabang God. Bless you po, beloved preacher, for reading the holy word of our loving God. Hallelujah. Praise the Lord. Ang mga kasulatang ito, nagpapatunay na tayo po, sabi nga po sa banal na kasulatan sa 1 Corinthians 3:16, know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu Santo ay nananahan sa inyo? Hallelujah. Yan po ang katangian natin bilang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Na ang banal na Espiritu ay nasa atin. Tayo po ang templo ng ating mahal na Panginoon. At tayo po sama-sama, tayo po ang body of Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po, we have eternity in us now. This truth should give us great courage and patience to endure anything we might experience. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po, kung ano man po nangyayari na dating sa ating mga buhay,
tayo manampalataya sa ating mahal na Panginoon, itaas natin sa lahat ng mahal na Panginoon kung tayo pagal na. Kung hindi na natin makaya, dahil sabi niya, kung kayo daw ay napapagod o mga hindi makaya ng problema o karamdaman o whatever, ay itaas natin, ibigay natin sa lahat ng mahal na Panginoon. Ang pamatok daw ng ating mahal na Panginoon magaan. 100% kay tutulong, kailan pa man, hindi ka pwedeng pabayaan ng ating dahil mahal na mahal ka, niibig na gusto tayo natin. Kaya nga, binuwis niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Hallelujah. Praise the Lord. At nang tanggapin natin ang ating mahal na Panginoon, sabi niya sa John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even them that believe in His name. Dadapuatan lahat ng sakay na nagsitanggap, pinagkalooban niya sila ng karapatan ng mga anak ng Diyos sa makatuwid, bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Habang pinamumuhay natin ang banal na kasulatan, ang ibig sabihin tayo, nananampalataya at naniniwala tayo sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ang ibig sabihin niyan, tayo po ay may karapatang tawaging anak ng Diyos. So, sinabi rin po sa John 3:36, He that believe in the Son had everlasting life. Hindi po naniniwala sa Diyos na may buhay na walang hanggan. And he that believeth not, the Son shall not see life, but the wrath of God abided in him. Ang sumasampalataya sa anak sa ating mahal na Panginoong Jesucristo ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay kundi puot ng Diyos ang sumasa kanya. Ang ating mahal na Panginoon ay tinawag na anak habang nandito sa ibabaw ng lupa dahil siya ay nagkatawang tao. Kung hindi siya nagkatawang tao, hindi matutubos tayo sa ating kasalanan. Ano ay binayad sa ating kasalanan? Yung kanyang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah, praise the Lord. Ganyan ang ginawang pag-redeem sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon na ibuwis niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Tunay nga po na even sinabi po sa Revelation 21:7, He that overcometh shall inherit all things, and I will be His God, and He shall be my Son. Ang magtatangumpay ay magmamana ng buhay na walang hanggan. At ako'y magiging Diyos niya, at siya ay magiging anak ko. Pero sinabi sa 21:8, but the fearful and unbelieving and abominable and murderers and warmongers, sorcerers and idolaters, burneth, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Ngunit ang mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamatay tao at sa mga mapakiapid, sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng sinungaling, ang kanilang bahagi ay dagat-dagatang nagniningas na apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Napakaliwanag dito na sana ang mga binanggit na itong hindi dapat natin sana wala sa ating buhay dahil ang ating nanananas sa atin ang Espiritu ng Diyos. Kung meron pa natitira sa inyong mga ganitong pag-uugali o mga kahinaan, idulog niyo sa ating mga Panginoon at aalisin niya yan. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at tayo ay patuloy na ginagabayan at pinapatnubayan. Binibigyan tayo ng turo at aral para ating pong may pamuhay ang kanyang banal na salita at tayo magmana ng buhay. How can someone know he or she has eternal life? Sinabi po sa John 17:3, and this is life eternal, that they might know the only true God and Jesus Christ whom thou sent. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay na siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Siya ang Diyos na tunay, sinasabi sa banal na kasulatan ng ating mahal na Panginoon. At sabi nga po niya, and this is the way to have eternal life, to know our Lord Jesus Christ, the only true God, and the one our Father God in heaven sent on earth para ma-redeem tayo sa ating pong kasalanan. Magkaroon po tayo na connection sa ating mahal na Panginoon. Kung tatanggapin mo siya bilang Diyos sa sariling tagapagligtas, at pag natanggap mo siya bilang Diyos sa sariling tagapagligtas, nabautis mo ka sa pangalan niya, yung po ang umpisa natin para po tayo ay makadaan sa makipot na pupunta sa walang hanggan dahil ikaw ay pinanahan ng banal na Espiritu. Yung banal na Espiritu po ay regalo sa atin ng mahal na Panginoon dahil ayaw niyan tayo mawawala sa kanyang harapan. Hallelujah. Eternal life requires entering into personal relationship with our God in Christ Jesus. When we admit our sin and turn away from it, Christ's love lives in us by the Holy Spirit. Basahin po natin in John 6:68 and 69.
From the book of John, chapter 6, verse 68 and 69. Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life, and we believe and are sure that thou art the Christ, the Son of the living God. Amen. Amen. Sa aklat ni Juan talatan 6, versikulo 68 ang 69. 68. Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng bahay na walang hanggan. 69, buhay na walang hanggan. 69, at kami nagsisimpalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal ng Diyos. Amen. Purihin po ang banal na salita natin, mga labang. Palakpakan po natin minsan naman po ang ating pong pinakamamahal Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise the Lord. Eternal life is ours through our dearest Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi nga po, our dearest Jesus alone has the words of eternal life. People look everywhere for eternal life and miss our Lord Jesus Christ, the only source. Stay with Him, especially when we are confused or feel alone. Pag tayo nagko-confuse, may doubts, ibigay natin lahat sa ating mahal na Panginoon. Mangungusap siya sa iyo, lumuhod ka, at yung iyong pag-aalala, yung unbelief mo, bigay mo sa Panginoon. Nagdududa po ako. Panginoon, hindi ako makapagbigay ng lubusang pananampalataya. Tulungan mo po ako, 100% bibigay. Dahil ang hiniling mo sa Panginoon ay yung kanyang kalooban. Pero kung ang hihingin mo ay mga bagay na hindi kaloob, mga pangsanlibutan, yung paano ka yayaman ng maraming sandamak na pera, kung paano ka magiging tanyag na tanyag ang iyang mga hiningi. Kung bibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon, kung kilalang-kilala na ng puso mo ang ating mahal na Panginoon. Dahil kilala ng mahal na Panginoon tayo, alam ang ating iniisip, alam mga nasa ating puso, ay kung ibibigay sa iyo limpak-limpak na kayamanan, ay di baka mawala ka sa kanyang harapan. Kasi tayo mga tao, pagka maaluan na, hindi na naiisip yung ang Diyos. Kailangan natin naiisip pagka may mga problema. Kaya karaniwan ang pagtawag sa tao ng ating mahal na Panginoon ay yung may mga problema, yung may mga karamdaman, may mga kung ano-anong hindi kalugod-lugod na ginagawa niya sa harapan ng mahal na Panginoon. At hindi na nila makayanan ang kanilang problema. Doon dadating ang habag at awa ng ating mahal na Panginoon na gagamitin ang katulad nating mananampalataya para maipahayag at ang pinakamaganda niya nagagamit ang ating ministeryo to mga humahayo tungkol sa mga ganitong social media, sa mga TV at sa radyo upang mahayag at sa pamamagitan niya maraming tao pa ang naliligtas. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At even sinabi sa Luke 18:18, a certain ruler asked him, saying, Good master, what shall I do to inherit life? At tinanong siya ng isang pinuno na sinabi, mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay? Hallelujah, praise the Lord. Ito po ay makakatagpo si Mahal na Panginoon isang mayaman. Ang sinabi, paano siya magmamana ng buhay ng walang hanggan? Alam na Mahal na Panginoon ang tinakbo ng utak niya. Sabi niya, gawin mo kung ano ang kautusan ng ating Mahal na Panginoon. Hindi siya namamatay, mahal niya kanyang mga magulang. Madalas sabi, yung kanyang mga utos na andon, ay nung sabihin sa kanya ng ating mahal na Panginoon, sige, pagbili mo ang lahat mong kabuhayan at ipamigay mo sa mahihirap. Hindi na i-make yung matandang yung taong yon dahil pala siya'y sobrang yaman. Hindi niya kayang ibigay ang kanyang kayamanan. Hindi hiningi ng mahal na Panginoon ang kanyang kayamanan dahil mahal na Panginoon may talagang mayaman. Ang sinabi niya, ibigay mo sa iyong kapwang mahihirap. Bakit? Ganon ang pag-ibig ng ating at ganon ang sinabi ng mahal na Panginoon, ibigin mo ay iyong kapwa na katulad ng pag-ibig mo siya. Kaya kung kayo nakakakita ng mahirap, nagdarahop, at kaya mo rin naman bigyan mo. Dahil yun ang nais ng ating mahal na Panginoon. At pag nakita ng mahal na Panginoon na ganon ang klase ng puso, mas lalo kang pagpapalain pa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Papapala matigapis sigat. At pero sinabi niya ng mahal na Panginoon, ibigin mo siya ang Diyos sa isip, sa salita, sa gawa ng buong puso mo at kalakasan. At yun ang unang utos ng ating mahal na Panginoon. Paano mo papatunayan na iniibig natin ang ating mahal na Panginoon? Sundin mo ang kanyang banal na utos. Ano mga banal na utos na ang sabi, susi ng pagpapala? Ang magbigay ka ng iyong ikapo at handog. Hallelujah. Praise the Lord. Yan po. Bakit? Dahil po yung ating pinagkakalob na ikapo at handog, yan po tumutos sa banal na gawa ng ating para marami pang tao maligtas. Hallelujah. Praise the Lord.
Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Eternal life is not something we earn. Ang buhay na wala, hindi natin ito nabibili. O madaling sabi, hindi bagay na ating kinikita, nakukuha, o natatanggap. Ang eternal life. Ito po ay libre na ibinibigay ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng taong sasampalataya sa Kanya at maniniwala sa Kanya. Sinabi po sa Ephesians 2:8-10, For the grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Yung ating pananampalataya, saka bigay din yan sa atin ng mahal na Panginoon. Dahil kung hindi sa gumawa ng mga paraan para makilala mo siya, hindi mo matatanggap ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At yun nga, ang mangyayari sa iyo, ang mamahalin mo, ang tatanggapin mo, mabubuhay ka sa wala kang Diyos, ang dinudiyos mo ay ang sarili mo at ang sanlibutan. Hallelujah, praise the Lord. Sapagkat tayo kanyang gawa at nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa ng mga inihanda ng Diyos na una pa siya nating lakaran. Hallelujah, praise the Lord. Napakasimple po ng pagtalima sa ating mga. Susunod ka lang sa kanya mo. Mahirap man o malaki o maliit, kinakailangan natin. So, wala tayong iit sa pera. Basta kautusan ng Diyos, ating pong kinakailangang talimain. Basahin po natin ang 1 John 5:1-12. Last verse po. From the book of John chapter 5, verse 11-12. And this is the record that God had given to us eternal life. And this life is in His Son. He that had the Son had life, and he that had not the Son of God had not life. Amen. Amen. Unang Juan talatang 5, versikulo 11 hanggang 12. At ito ang patutuon na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. 12. Ang kinaroonan ng anak ay kinaroonan ng bahay. Ang hindi kinaroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroonan ng buhay. Amen. Amen. Puri po, may nasalita ng mga God. Bless you po, beloved preacher, for reading the whole word of our loving God. Ate pong misa na pong give a clap of praise, clap of offering to our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Tunay na napakabait, dapat lamang natin papurihan ng ating mga lapang. Eternal life belongs to those who trust in our Lord Jesus Christ. And this is what God has testified. He has given us eternal life, and this life is in His Son, Jesus Christ. So whoever has God's Son has life. Whoever does not have His Son does not have life. Hallelujah, praise the Lord. Whoever believes in God's Son has eternal life. He is all you need. He is all we need. We don't need to wait for eternal life because it begins the moment we believe our Lord Jesus Christ. The moment we accepted our Lord Jesus Christ. You believe in Jesus Christ when you accepted Him as your Lord and Savior, bibigyan ka ng pananampalataya at hindi lang bibigyan ka rin po ng banal na Espiritu. We don't need to work for it because it is already ours. We don't need to worry about it because we have been given eternal life by God Himself and it is guaranteed. Some people hope that they will receive eternal life. John says we can know we have it. Our certainty is based on God's promises that He has given us eternal life through His Son. This is true whether we feel close to God or distant from Him. Eternal life is not based on feelings, but on facts. We can know that we have eternal life if we believe God's truth. Ano po ba yung katotohanan? Ang katotohanan po ay ang ating sinabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan. Walang makakapunta sa kaharian na kundi sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah, praise the Lord. If we are not sure that we are a Christian, tanungin natin ang ating sarili. Have we honestly committed our life to Him as our Savior and Lord? If so, we know by faith that we are indeed
a child of God. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at ating pong awitan. Isang makalangit po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. At sana po ating itanim sa ating mga puso ang ating pong pinag-aralan ngayong araw na ito upang tayo po ay patuloy na makapunta sa buhay na walang hanggan na kasama ang ating mahal na Panginoon. Nasa sa atin na lahat. It's our choice na kung pagdating ng araw ay hindi tayo makapasok at kung halimbawa mag-rapture, hindi ka makasama sa rapture. Binigyan tayo ng pagkakataon natin, mahal na Panginoon, para mangyari ang mga bagay na ito na ating siyang makasama sa buhay na wala. Kaya ating pong pagsumigasigan, give our burning desires to serve and praise our Lord Jesus Christ para po tayo makasigurado ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Praise the Lord. We will be